very important match para sa Team Falcons. Huling beses na nagkita ang dalawang kupunan na to noong Week 1, Day 1 ng Season 16 ay nakalamang ang Team Falcons with a sweep. Yun na ang huling panalo na nakita nila up until to this moment na isang panalo na lang ang kailangan nila. Ang tanong ngayon ay makakabawi nga ba ang Aurora at magme-maintain na kanilang top spot? Let's welcome this game number 2. Eto na, nag-check na kagad si Owen sa mga bagay at mga heroes na pwede niyo makita. Ito na talaga normally yung nagiging nagiging atake kasi gusto mong ma-maximize yung extra gold and XP mula doon sa vision buff, di ba? Yeah. But kung naging passive lang din kayo parehas, okay lang din naman. Especially kung ikaw ay gacha, ayaw mo naman talagang malayo din sa iyong mga teammates. Medyo pang protekta ka kasi hindi ka pang total initiate. And kapag mag-isa ka, wala ka masyadong pressure na na-exert dun sa kalaban mo. Hindi siya katulad ng Khalid na pag nakita mo, aatrasan mo eh. Pag nakakita ka ng isang gatot kacha, okay lang. Tutuloy mo pa rin kung ano yung ginagawa mo. Oo, parang sasaktuhan mo lang ng saktong layo lang. Hindi mo, re-respetuhin mo pero hindi mo naman kakatakutan. Tama. O kumbaga parang may aspin ka lang na nadaanan, hindi mo naman guguluhin at hindi ka rin magpapagulo. Tama lang, tama lang. Tama. Yung ibang nga technique dyan, pre, kinakagat yung dila para daw hindi ka habulin. Ganun ba yun? Oo, yun yung mga lumang kasabihan. Lumang kasabihan. Lumang kasabihan. Well, sa ngayon hindi pa naman natin nakikita ang ating dynamic map. Expanding River po tayo ngayon. So wala pa naman masyadong nakikita labanan. And in fact, feeling ko mamaya pa talaga to para sa first turtle. This is gonna be a very passive game kasi let's say yung Falcons, ito yung kanilang gustong gawin. Kung sakaling hindi sila nag-cloud magiging mas aggressive sila. But in this scenario, expect nyo lang talaga na magkakaroon ng flash during neutral objectives. Ayan na, mag-okay, available na. Napakabilis naman talaga. Nandami siya nanggaling dito sa Falcons. Si Edward nababakagad ng buhay pero tumama yung Sanguine's Claw. Sakit. Nandamage mula doon sa mga bat impact. And ngayon, pa-flash na din lamang ni Pew. Pero sumipit ang iba 5. Nangyayari din, 1v1. Doming ay delikado ata sa kami ni Super Makpak. Pero balik pa rin dito ang Aurora. Nakipag sa 5. Super magigilawan. Pero nabuhay pa hindi. Si Pew nga ganun namatay. Kahit hindi nila. Wala pa ba? Ngayon naman si Pew ganyan. Pero mamatay din siya. Ngayon nandun na rin. Sinamis lang. And Edward kailangan tumakas. Nabuhay pa rin mula sa Surge of Life. Mula dito kay Light. Kasama ni Super Makpak. Blazing Duets. At namaalam din si Light. Isasama na nila si Edward. Pero nakakuha pa rin siya ng kill. Napakahabang team fight at nakita na natin ngayon na kahit first turtle pa lang, basta may expanding river ay makakalangoy ang gold laner patungo doon. Ang daming mga crucial na mga moments na nakita natin. Falcons coming up on top, but that started with that team fight dun sa may top lane, yung sabayang pagbigkas ng mga members dito ng Falcons. Ang Uranus lang yung pinili nila with the Purify. I think it was a very ambitious clash mula din sa side ng Falcons. Ginamit pa nila yung bangka ng Yisun Shin. But then, naka-recover sila. Ang ganda nung ultimate ng Gatot Kacha. But even better, yung pag-peel ni Light. Nakuha siya ng Tsunami Slam doon kay Kyle TZ. Kaya hindi na-follow up si Kyle TZ. Eventually, Edward gets 2 kills. But they will give away so much inside the Falcons. Alam mo, initially, akala ko nga matatalo na ang Team Falcons sa team fight na yon. Pero I feel like with a crucial rotation as well coming in from that Claude, talagang nakita na kaya talagang butasin yung damage yung maaga pa lamang. And this Esmeralda is looking to be the better XP lane pick right now against this Uranus. Mahirap din talaga yung tapatan na yan Dati luging-lugi ang luging-lugi ang Yura pero with the changes kasi makakasabay na to. And ang isa naman sa kina-counter kasi niya is yung yung sabayan kapag nandun na si Domigate at sumama na sa team fight. Parang hirap siyang pumusisyon dito. Rotation speed yung importante kasi din dito. And syempre yung existence ng spells. Every time na may Purify dito si Edward, pwede siyang mangmama sa likod ng Team Falcons. Kaya nagtataka din ako talaga din sa naging rotation ng side ng Falcons going in for the Uranus. Knowing na makunat yun at may Purify, they still manage to
the landed now, LTV. Okay. Awang ngayon na nagamit yung Mountain Shocker. Light, pinuntahan nito si Kyle Dizzy. Pero hindi niya natagpuan. Nabangga na rin ang bangka. Ngayon si Fury, kailangan matras. Nagamit yung kanyang beacon. Pero na Surge of Life, nananatiling buhay ang Aurora. Pero si Fury kaya nakakuha ng bagong. Mapapangalan din si Fury. Iwan natin na din si Ogen. Nandun pa rin yung sustain. Pero si Flam Dizzy, pinagtulong-tulungan ng apat na miyembro. Mula sa Aurora. Buhay pa rin. Apat na goal din nabitawan. Kaya lang, naisa pa rin sa hukay. Itong si Owen. May blazing goal. Sa Unify. Hammer mo si Edward. Pero si Edward nakakuha ng kill. Sabay masyado na atang malalim. Kyle TC. Iniiwas-iwasan na ni Edward yung mga pana. Hindi yung tatama. At nakalamang nga ang Aurora dun ha. Oo, nakalamang at ang daming battle spells na nawala sa laban na yun. Sobrang laking flamang no para sa side ng Team Aurora. Bukod sa nabugaw nila yung Team Falcons because again, Light was so aggressive. Kinakan din talaga yung tamang gawin doon. Nakakuha sila ng turtle. Isa pang magandang ginawa dito ni Doming kahit iniwan niya doon sa may bottom lane Super Marco, mas inuna niya yung kanyang pag-rotate. Instead, nag-adjust na siya. Nakita niyo no, turtle number 1. Pati nung previous games, etong si Super Marco ay masyadong libre sa pag-contribute dun sa turtle fights. In this turtle number 2, inunahan niya si Super Marco. And Super Marco had to clear some waves. Late reaction, nakakuha ng isang kill but had to give himself up as well as his teammates. And so far, lamang na naman ang Aurora Gaming. Almost 1K gold lead. At talagang binibigyan na ng pressure ni Doming kahit ang kanyang lane dito. Ulit-ulit kinakailangan bumaba ni Open para umalaga. Pero mukhang kailangan na nga nila ipaubaya itong touring ito. Madedepensa naman bagya pero hindi na ata aabot pa. That's gonna be one turret going to the hands of Aurora Gaming. Inaabangan na lang ata nila yung susunod na objektiba which is going to be the final turtle of the game. Yeah, pag ang Aurora ang nakakuha ng lead sa first 5 minutes of the game, historically speaking, mas nananalo sila. 70% of the time, they will close out the game. And now they are ahead 1,500 gold. Nasa kanila din ang momentum. This time, Lancelot na maganda yung start. Uranus na maganda rin talaga yung start with that Black Eye Shield and the Oracle. At syempre, itong si Doming Kite. Very active in the map. They have the tools that they need to fight the third turtle. Mukhang Team Falcons, no? Nandyan naman na sa angulo si Flam TC. Pero hinihintay pa natin ang pagpasok ni Kyle. Kalahati na ang buhay nito. Si Demon Kyle ay ipaburst na ata. Okay, Mountain Shocker nagamit na si Edward. Zinozone yung apat. Actually, 3. At malayo makukuha yun ni Demon Kite yung pagong. Marco! Map ako, kailangan niya mag-place dito in the Purify. Pumasok natin si kakayanin ba? Support yung nagamit din. Dalawang naabutan habang si Pew. Tamang flash hit lang. Sasama na rin si Kyle TC. At mamamatay si Flam sa kamay ni Demon Kite. Ngayon naman ininex na nila. Itong si Ogwen. Dalawa kagad na maalam sa poder ng Falcons dito. Pero gusto pa ata nila ng isa. At sakit na ng pokes mo na kay Pew eh. At yung Tornos din, pati na. At grabe si Edward, nagpapamasahay na lang kay Super Makma. At mukhang makakakuha pa sila ng Torres sa gitna. Lolobo ang gold lead ng Aurora mula 1,000 patungo sa 3. And this is gonna be difficult now para makarecover para sa side ng Team Falcons. Grabe. Hindi kasi katulad sa previous game, hindi sila coordinated. Okay. Purify kasi. Ayun lang! Yung laang nadali 5 miyembro kasi. Napa-facepalm si Idol in real life. Edward, unfortunately, okay lang. It happened before. Madami na ako nakitang Uranus na ganyan. Well, Kasama na siya sa listahan. nasama na siya sa listahan. Kasama sila Kram na. So, Kasama ayan, sila Kram. Si Trimar. Trimar. Edward. Edward. Okay. But jokes aside, no, yun talaga ang sakit ng ng mga Yura paminsan. Yung masyado silang nagiging confident sa kanilang pagiging tanky. Pero at least kahit papano, no, na-absorb naman ni Edward yung pressure na nanggagaling sa Team Falcons. Kaya nakagalaw ng bagya ang Aurora Gaming during that time. Sadly nga lang ay nagkaroon ng kill for the side of Team Falcons. Yeah. Sunod na objective ay Lord ang ipaglalaban. In fact, ito ang kakaiba. May replay tayo na nangyari doon sa Uranus na yun. Uranus ba talaga to? Oo, sa Uranus. Pero pinagtulong-tulungan. Tingnan ang camera. Ayun, oh. Napa-facepalm, pre. In real life. Kahit siya, natawa na lang siya sa ginawa niya. Ayan na, wait laban! Lang, hindi nakakatawa kasi nilapagin sa Zaman Force. Ngayon si Yui nagamit na rin kanyang bad piece. Kailangan magkatarasan ata. Pero Super Mama, kinaplay si Yui. Sapat ba yung kanyang damage? Parang hindi. PMA out. Una itong si... Uy, pwede silang mag-conceal, papunta sa bottom lane. At Hindi yung Lord, alam. wala ate silang ideya. Na naglo-lord na dito si Demon God at sinulo lang talaga. Oh Si my Kyle ay namatay din. Oh my goodness. Parang mali ata yung dash niya. Papasok eh. Nasa lasihan pa ng
ng Lord na nagagaling dito sa Aurora Gaming. At rekta sa pag-push dito ang Aurora. Zinaman force na nga ang torre na ito. And that's gonna be a turtle. Oh no, a Lord plus a turret. Pero nasobra na ata si Doming guys. Papasukin kaya dito. Here we go! Nandun yung falling star mula sa Ginsco. Walang tinamaan pero si Blamp ay mamamatay din sa kamay dito ni Light. May ilalaban na ata dito ng Aurora. Hindi ko dyan pumutok pa. At Team Falcons dapat tutugan yung nagamit din. Simpyo naman na magigilig sa bagay si Edward nakabawi. Kyle? And si Kyle TC isasama. Abutan naman dito si Light. Hindi. Kasi nakaharang din si Edward. Dalawa na lang ang natitira para dito sa Team Falcons. Yung Lord, nasa may matay baba. Tuloy-tuloy na maling mistakes dito mula sa Falcons. Dedepensa pa nga ata dito ang Team Falcons. Kaya ba? 5 seconds para dito kay Black TC. Mahihila dito si Kyle. Makakatakas pa nga dito with that raceless. Pero yung minions ay paparating na. Tordos ay ginamit na nga rin. Mukhang magbabak na muna ang Aurora Gaming. May Lord pa naman sa baba. Hinga muna para sa Team Falcons. Chain of unfortunate events dahil din sa lapse of judgment mula sa Falcons. Sunod-sunod na pagkakamali mula dun sa Lord fight na hindi sila nakakontribute kasi ginawa nila yung top lane. They're not using Ogwen as a defense tool. Gosh, grabe, natunaw ka agad si Pio. Yan si Black TC. Dalawang kakalapat naman din ni Doming. May gaman sa bahay si Ogwen. Kaya may Lord pa sila kasama. At naisama na rin sa umaw yung dalawa. Si Ogwen at si Super Bakbak na lang ang natitira. Pero kakayanin niya ba? Hindi. Aurora magtatagumpay sa Game 2. At hindi mauulit ang nangyari sa day